since siya mismo nang hingi nito, it will be declared as urgent or certified as urgent. Yes po, dahil po napapanahon. Paano ka lang special power para mapababa ang fuel excise tax? Handang i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ito yung immediate na pwede natin na ipamahagi sa ating mga magsasaka at mangingisda na pwedeng maapektuhan kung sakali magpatuloy itong problema natin sa gitna sila. 100 milyong pondo para sa fuel subsidy na katakdang ipamahagi sa mga magsasaka at mangingisda. Cost cutting sa langis at enerhiya ipatutupad ng Department of Agriculture. Allegedly, according to sa nagdalang tao, siya ay victim ng hit and run. Subalit sa ating pagsusuri at sa pagsuri sa resulta po ng pagsuri ng ating forensic, lumabas po siya ay biktima ng hazing. Na-identify po natin at dahil sa sasakyan na ginamit nila at natukoy nga natin yung driver. Autopsy report ng estudyanteng biktima ng hazing sa Cavite inilabas na. 9 na suspect at iba pang persons of interest pinaghahanap ng mga otoridad. Marso na, 3 buwan na lang, mag-uuwian na naman tayo. So kailangan talaga paspasan natin yung mga project natin hindi ka sa Marikina, buong Metro Manila, pati sa ibang lugar. Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, minamadali na ang mga proyekto kontra baha bago pa sumapit ang tag-ulan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Kailangan maipasak agad ang hinihingi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special powers para mapababa ang excise tax sa langis ayon sa Malacanang. Ito ay sa gitna ng nagbabadyang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa Gulf region. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Since siya mismo nang hingi nito, it will be declared as urgent or certified as urgent. Yes po, dahil po napapanahon. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan bilang urgent bill ang panukalang special power para maibaba ang fuel excise tax. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napapanahon na ito at ito ang hinihingi ng Pangulo sa gitna ng banta ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng gulo sa Middle East. May ilang senador at kongresista na ang nagpahayag na bukas sila sa ideyang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax upang maibsan ang posibleng magiging epekto sa presyo ng mga produktong petrolyo ng gulo sa Middle East. Ngunit may ilang mambabatas din na nagsabi na maaaring ipatupad ang probisyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law kung saan pinapayagan ang automatic suspension ng pangungolekta ng excise tax sa langis kapag lumampas sa $80 kada bariles ang krudo. Ngunit ayon sa Malacanang, hindi na maaaring i-invoke ang TRAIN Law para suspindihin ang fuel excise tax, kaya kailangan na anya ng bagong batas. Sa huli natin pong pakikipag-usap, ang sabi po sa atin kapag ka po nag-lift or nag-suspend po ng excise tax ay dapat po 2018 to 2020. So sa ngayon po ay hindi po siya umiiral kaya po ninanais po ng Pangulo na magkaroon ng panibagong batas para po mabigyan siya ng authority na ma-reduce ang excise tax. Batid rin ng Malacanang ang posibleng epekto ng pagpapababa ng oil excise tax sa mga programa ng pamahalaan. Ayon kay Jose Castro, kailangan itong gawin ng gobyerno para maibsan ang posibleng epekto naman ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Of course, mag-a-adjust din po. At sabi naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Magpapatupad ang Victory Liner na fuel-saving measures upang makatipid sa konsumo ng langis. Ayon sa opisyal na pahayag ng kumpanya, nasa 15 pesos kada litro ang itinaas sa kanilang gastos sa langis. Dahil dito, bubuksan lamang ng mga bus ang makina at air conditioning units 5 minuto bago ang nakatakdang pag-alis. Pansamantala rin papatayin ang makina at air conditioning unit ng bus sa mga stopover para makatipid sa konsumo ng langis. Inaasahang tataas pa sa mga susunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa epekto ng geopolitical tension sa gitnang silangan. Nanawagan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy program ng pamahalaan na siguraduhing valid ang kanilang hawak na cards. Kaugnay ito na posibleng pagpapatupad ng fuel subsidy program sakaling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sakaling nawala ang card o expired na, payo ng ahensya na magpa-validate na o magpapalit ng nawalang card sa Land Bank of the Philippines. Ayon sa LTFRB, mabuti na asikasuhin ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagkaantala ng matatanggap na benepisyo oras na maipatupad na ang fuel subsidy program. Inihanda na rin ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda na direktang maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa DA, may nakahanda ng pondo na maaari nang ipamahagi upang mabawasan ang dagdag gasto sa produksyon at pangingisda. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ito yung immediate na pwede natin na ipamahagi sa ating mga magsasaka at mangingisda na pwedeng maapektuhan kung sakali magpatuloy itong problema natin sa gitna silangan. Malaki ang inaasahang epekto ng nangyayaring gulo sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Ito ang pangamba ng Department of Agriculture sa gitna ng posibleng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kagawaran, kapag tumagal ang sigalot at magpatuloy ang oil price hike, hindi rin maiiwasang maragdagan ang gastusin sa produksyon ng pagkain. Mula sa pagbili ng fertilizer o pataba at langis sa mga makinarya hanggang sa transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga probinsya patungong mga pamilihan. Posible rin nilang tumaas ang freight at shipping cost na maaaring magdulot ng dagdag presyo sa mga angkat na produkto. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture na may nakalaan ng pondo ang ahensya para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon sa DA, anumang oras maaari na nilang maipamahagi ito upang makatulong sa kanilang gastos sa produksyon, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon, meron tayong 100 million na allocation out of the 150. Actually, meron tayong budget last year, yung 2025 natin, na fuel subsidy for our farmers and fishers. Hindi yun nagamit. So ngayon, gagamitin yun. Meron na tayong Memorandum Circular 35 and 42 na, kumbaga ito yung guidelines for the implementation nun. Ayon kay Assistant Secretary Arnel De Besa, hawak na ng ahensya ang 100 milyong piso na hahatiin para sa magsasaka at mangingisda. 5,000 pesos ang ipagkakaloob na one-time subsidy sa mga magsasaka, habang 3,000 pesos naman sa mga mangingisda. Una sa prioridad na pagkakalooban nito ay ang mga hindi pa nakakatanggap ng anumang tulong. Upang makatanggap ng ayuda, dapat ang mga magsasaka ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSPSA at may-ari o umuupa ng makinaryang gumagamit ng krudo. Samantala, ang mga mangingisda naman ay kailangang kasali rin sa RSPSA o Fisheries Registration System o FishR at may bangkang hindi lalagpas sa 3 gross tonnage. So pag naubos itong 100 million, yung 50 million para sa farmers and 50 million para sa fishers, meron pang 50 million, pwede pa kaming ma-access, tag 25 million uli yung mga farmers and fishers natin. Para sa initial distribution, target ng ahensya mabigyan ng tulong ang nasa 9,700 na magsasaka at 15,800 na mangingisda. Kapag natapos na ang registration at verification, tiniyak ng ahensya na agad na ipamamahagi ito. Bukod dito, magbababa na rin ang kautusan ng DA na magsagawa ng cost cutting o pagtitipid sa mga tanggapan nila. As per the directive of the President, magkakaroon na ng pagtitipid din ang DA. Malaki yung gastusin natin, of course. DA is one of the biggest bureaucracy. We have
so many regional field offices, bureaus, attached agencies and corporations. At marami ring sasakyan. So lahat ng pwedeng pagtitipid gagawin. Nagbigay na rin ng directive actually. Sakali namang lumala ang sitwasyon, maaari rin nilang ikonsidera ang pagpapatupad ng work from home setup. Sa ngayon, umaasa ang ahensya na matapos na ang kaguluhan hanggat wala pang nararamdamang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa matagal nang ipinapanukala ng ilang mambabatas na 4-day work week. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari naman itong pag-aralan na ng Pangulo. Kasunod ito ng mismong panawagan ni PBBM na magtipid ang gobyerno sa paggamit ng enerhiya. Ngunit ayon kay Castro, hindi ba ito na pag-uusapan sa ngayon? Sa ngayon po ay maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa ngayon po ay hindi pa po ito na pag-uusapan. Sa ibang balita, natapos na kanina ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang pag-aayos ng mga panuntunan o rules ng komite. Kaugnay nito, inaasahang sisimulan na ang formal na pagdinig sa mga reklamong inihain laban sa ilang senador matapos na mailathala ang mga bagong patakaran. Ito ang balita ni Jed Neresina. We will vet first kung ano yung talagang according to rules, no, nasa according to form, kasi baka ma-technical yung iba no. And then we will also the committee will review nga kung ano talaga yung may grounds. Dadaan muna sa vetting o masusing pagsusuri ang mga reklamo laban sa ilang senador upang matukoy kung alin ang may sapat na grounds ayon kay Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Paliwanag ng senador, tutukuyin muna ng komite alin ang maaaring ituturing na frivolous o walang sapat na basehan. In case, we will tell the complainants na ayusin nyo. If you would decide so to refile, kung sakasakali. So, pag-aaralan naman namin lahat yan Siguro we'll take it one case at a time or two at a time kung depende, no? But now we have already given all the information on the cases and the nature of the cases and some other information. Ngunit ayon kay Senator Ejercito, hindi pa maaaring aksyonan ang alinmang reklamo hanggat hindi formal na na-adopt o naipapalathala ang mga bagong patakaran. Inaasahang mailalathala ang malinis na kopya ng mga panuntunan sa lalong madaling panahon para makapagsagawa na ng susunod na pagpupulong. Sa ngayon, naipabatid pa lamang sa mga miyembro ng komite ang listahan at kalikasan ng mga reklamong inihain. Ngunit hindi pa ibinibigay ang kompletong kopya ng mga ito. Now we will only inform them, no, yung pong mga may complaints, mga kaso, after we can only act. The committee can really formally act after the publication. So March 18, no, yung scheduled. Kasunod nito, kapag may nakita aniyang sapat na batayan ay saka lamang aabisuhan ang mga respondent at bibigyan ng pagkakataong sumagot. Bukod dito, posible ring maimbitahan ang mga complainant at respondent sa mga gagawing pagdinig. Ayon sa senador, mayroong 6 na reklamong naihain sa komite, ngunit hindi muna niya maaaring pangalanan ang mga respondent hanggat hindi nakikita ng komite na may sapat na batayan ang mga reklamo upang maiwasan ang posibleng paninira lalo na sa social media. I cannot divulge, I cannot divulge the names of the senators. So it has been agreed by the committee members that we will only divulge yung pong mga may complaints na mga senators the moment there is really the committee finds sufficient ground doon po sa complaints. Nilinaw rin ni Senator Ejercito na rekomendasyon lamang ang maaaring gawin ng Ethics Committee dahil ang pinal na desisyon ay nasa kapangyarihan pa rin ng Senado sa plenaryo. Pag talagang malala, siguro suspension or
Kung malalang malala, din expulsion. The ethics committee will just recommend. Again, it will be the body who will decide as a whole. Handa namang mag-inhibit ang chairman ng komite na si Senator Ejercito kapag tatalakayin na aniyan ng komite ang reklamo laban sa kanya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tukoy na ng Philippine National Police ang mga nasa likod ng nangyaring hazing sa isang estudyante sa Cavite noong March 1. Ayon kay Cavite Provincial Police Director Police Colonel Ariel Red, 21 ang sangkot sa nasabing hazing at 9 sa mga ito ang may direktang partisipasyon sa pambubugbog. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung mga biktima nitong karahasan na ito ay may pong inaanyayahan na pumunta sa aming impilan o makipag-cooperate sa atin para mabigyan natin ng hustisya. Ang ginawa, hindi lang sa biktimang namatay, kundi para rin sa kanila. Kasi nga ito hindi katanggap-tanggap po. Sa kuha ng closed-circuit television footage na ito sa labas ng isang ospital sa Cavite, kita ang pagdating ng isang silver na sasakyan. Lula ng kotseng walang malay na lalaki na isinugod sa ospital ng 3 individual. Kita din sa video ang paglalagay sa pasyente sa stretcher mula sa kotse at maging ang agad na pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ayon kay Cavite Provincial Police Director, Police Colonel Ariel Red, ang lalaki sa video ipinapalagay na biktima ng hazing. Allegedly, according to sa nagdalang tao, siya ay victim ng hit and run. Subalit sa ating pagsusuri at sa pagsuri sa resulta po ng pagsuri ng ating forensic, lumabas po siya ay biktima ng hazing. Na-identify po natin itong mga personalities na ito at dahil sa sasakyan na ginamit nila at natukoy nga natin yung driver. Araw ng Linggo, March 1, na mangyari ang initiation rites sa 3 estudyante ng isang maritime school sa Dasmariñas, Cavite. Isa sa mga kasama rito ang nasabing neophyte na si Mark Kenneth Alcedo, first year sa kursong BS Maritime Transportation. Accordingly, open place yung pinag-ano natin based again sa investigation na kandak natin. Malaki yung area at lumalabas sa open place nangyari ang insidente at ito ay nasa sa Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite. Batay sa resulta ng autopsy sa katawan ng biktima, severe blunt trauma sa lower extremities o matinding bugbog sa ibabang bahagi ng katawan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. May crack po sa panga, may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po, tapos may mga chili seeds at saka prutas po sa private part po niya. And yung namamaga at pasa po niyang mga hita. Kaya ang tatay ni Mark hindi matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Sabi ko nga dito sa presinto, pumipirma ako ng yung salaysay at saka kung ano mga pinag. Pinakita ko sa kanila yung luha ko, tumutulong po luha ko. Ganoon po kaingit kapait o ano ba dapat sabihin niya sa nangyari sa anak ko po. Masakit po, masakit sa dibdib, lahat mabigat. Yun po ang nararamdaman ng pamilya namin. Sa backtracking na isinagawa ng pulisya, nakilala na ng mga otoridad ang 3 individual na naghatid sa ospital kabilang ang driver ng sasakyan. Kagabi, kusang sumuko ang driver dahilan para makilala ng mga pulis ang iba pang sangkot sa krimen. Dahil sa hot pursuit operation na ginagawa natin, napilitan siyang sumuko sa himpilan ng General Trias City Police Station at sa umagang ito ay papailan po natin siya ng kasong appropriate case before the prosecutor's office. Nag-surrender muna yung parang master initiator nila, dinala sa hospital Nag-surrender yung pinaka-head nila, pero dumating yung abogado. He withdrew his voluntary statement upon advice of counsel. So now the CIDG is conducting an investigation and he will be charged shortly for the anti-hazing. So doon pa lang tayo. Na-identify na po ba yung frat? Yes, it's Tau Gamma.
Nilinaw din ng Cavite Police na hindi nila pinalaya ang sumukong suspect gaya ng mga lumabas sa balita. Sa halip, sinamahan lamang nila ito para maghanap ng bagong abogado. Dagdag ni Colonel Red, nasa 21 ang kabuuang sangkot sa hising. Siyam dito ang may direktang partisipasyon sa pambubugbog. Meron na po tayo ngayon according sa na mga nabanggit niya kagabi at of course sa mga kinakandak nating investigation, meron lumalabas po tayong 21 personalities. But yung siyam po doon ay lumalabas sa ating investigation ngayon ay mayroon talagang direct participation. Subject po ng natin yan of course ng final investigation. We already proceed to their respective houses and possible hiding place. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang manhunt operation sa mga sangkot sa hising. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng eskwelahan kung saan naka-enroll ang biktima na pananagutin nila kung sino man ang sangkot sa pagkamatay nito. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng kolehiyo, sinabi ng pamunuan ito na isusulong nila ang maximum disciplinary sanction at legal remedies kaugnay ng kaso. Mariin din nila kinukundina ang hising at sinabing hindi nila ito pinahihintulutan sa loob ng kanilang institusyon. Wala nilang pinahihintulutang fraternity o sorority sa kanilang kolehiyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Philippine Nautical and Technical Colleges sa mga may nalalamang impormasyon kaugnay ng kanilang estudyante na hinihinalang nasawi dahil sa hazing. Sa kanilang official Facebook page, nag-post ng QR code ang PNTC na maaaring scan para sa pagsumite ng impormasyon. Maaari ding magsumite ng impormasyon sa kanilang email na makeyourmark@mypntc.edu.ph. Titiyakin naman ng eskwelahan na magiging confidential at protektado ang pag-akilanlan ng mga magbibigay ng impormasyon. Samantala, lusot na sa House Justice Committee ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos matukoy na sufficient in substance o may sapat na batayan ng mga reklamo at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa konstitusyon. Bunso nito, bibigyan ng kopya ng resolusyon at mga reklamo ang Vice Presidente na kailangan nitong sagutin sa loob ng 10 araw. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, ano ang detalye sa ginawang botahan kaugnay ng sufficiency in substance ng 2 reklamong impeachment? Monica, iisa lang na miyembro ng House Justice Committee yung tumutol sa sufficiency in substance ng 3 at 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 54 yung sumuporta, samantalang isa lang yung tumutol, partikular na si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Matapos talakayin ang 4 na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante, nagbotohan na ang mga miyembro ng House Justice Committee sa sufficiency in substance ng 2 reklamo. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 3rd at 4th impeachment complaints. Usod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa 2 reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023 samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong taong 2008.
Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng 4th impeachment complaint na hindi umano maipaliwanag na kayamanan at hindi paglalantad ng lahat ng ari-arian sa SALN ng Vice Presidente. We are submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the Justice Committee as to whether or not we would consider it. There was an increase of 10 as a- million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original 88. SALN at 2008. How which much was is the 2008 SALN? 18 million. 1.8. Is it 1.8 or 80? 1.8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng 4th impeachment complaint. A new matter is injected by our friend, Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023, 2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? I don't think that is required. It is public record, Madam Chair. You know, there's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication when you go to a proceeding like this. Sinilip din nito ang ilang alegasyon na anyay hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian sa Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Sa kabila naman ng mga argumento nito, isa si Congressman Rodriguez sa bumoto ng pabor o sumuporta sa sufficiency in substance ng 3rd at 4th impeachment complaints. Question naman ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Si Madriaga ay dati umanong bagman at aide ni VP Duterte na inutusan ng Vice Presidenteng mag-deliver umano ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ginamit ang affidavit nito sa 3rd at 4th impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nasaan ba si Madriaga? Di ba nakakulong yata? So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. We are just talking here about the confidential funds and also about the concurrent capacity, of the Commission of Offenses of the Vice President in her concurrent capacity as Secretary of Education. Madam So let's Chair. not talk yet about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madriaga. We have yet to hear from him, aside from this sworn testimony, or sworn affidavit. Samantala, nagtataka naman si Congresswoman De Lima, endorser ng ikatlong impeachment complaint, sa timing ng paghahain ng perjury complaint ni VP Duterte laban kay Madriaga. Naniniwala din ito na wala namang epekto yung hakbang sa impeachment proceedings. Bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November pa, lumabas yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. And then bakit ngayon lang? Tina-timing na nila. Alam nila na magbobotohan na ngayon. So maybe they're hoping na more or less ma-dissuade o ma-impluensyahan, mag-aalangan na mabumoto in favor of the declaration of sufficiency in substance ngayong araw na nangyari na nga. Buti na lang, wala namang pumansin.
Sa kanya namang social media post, inaasahan na umano ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang resulta ng botohan ng Justice Committee. Mensahe nito sa 54 na bumoto ng pabor sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment. Tandaang pansamantala lamang ang political power pero permanente umano ang pananagutan sa mga Pilipino. Maaaring may numero anya ang mga ito ngayon pero may paraan ang kasaysayan para hatulan ang mga anyay umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Monica, sa April 8 na muling inaasahang magko-convene itong House Justice Committee para pagbotohan naman yung sufficiency in grounds nung impeachment complaint laban kay VP Duterte. Yan ay pagkatapos na sumagot ni VP Duterte sa dalawang reklamo at magsumite rin ng response o reply yung mga complainants. Pagkatapos ng prosesong yan, tsaka naman uumpisahan yung hearing proper o pagdinig sa mga reklamong impeachment kung saan iimbitahan na yung mga testigo, mga complainant o mga nagrereklamo si VP Duterte at maaari ring ipasabina yung bank records at SALN at gayon din yung iba pang dokumento. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Formal na sinampahan ng reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte ang nagpakilalang ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Iginiit ng kampo ni VP Sara na dapat mapanagot si Madriaga sa mga kasinungalingan nito para hindi na magamit na basihan laban sa kanya. Ito ang balita ni JP Nunez. Pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment. Nakatuon lamang umano noon si Vice President Sara Duterte na pagserbisyohan ang publiko, kaya hindi na nito iniisip ang mga pahayag ng nagpakilalang bagman umano niyang si Ramil Madriaga na tumestigo laban sa kanya sa aligasyon ng katiwalian. Ngunit ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo Jr., hindi na mapapalampas ni VP Sara ang mga kasinungalingan ni Madriaga at dapat na patunayang wala itong mga basihan. Kaninang umaga, naghain na ng kasong perjury sa Office of the City Prosecutor ng Taguig City si VP Sara laban kay Madriaga. Sa opisyal na pahayag ni VP Sara, inihambing nito ang posibilidad na gamitin ng House of Representatives sa impeachment case ang mga pahayag ni Madriaga laban sa kanya. Tulad anya kung paano umasa ang International Criminal Court o ICC sa mga bili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ginamit naman laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakapaloob sa affidavit na isinumite kanina ni VP Sara na hindi sila magkakilala ni Madriaga. Naunang sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit noong November 2025 sa Office of the Ombudsman na nagdadala umano siya ng mga pera sa iba't ibang individual mula sa utos ng pangalawang Pangulo. Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. Dagdag ng kanyang abogado, matibay din ang kanilang ebidensya na walang naging koneksyon si Madriaga sa Vice Presidential Security and Protection Group, Department of Education at Davao City Local Government para magawa niya ang mga aligasyon. Doon pa lang basag na yung storya ni Madriaga because in his affidavit, kung mapapansin nyo, he needs those connections with these offices for his allegations to be credible. Ayon naman sa legal counsel ni Madriaga na si Attorney Mark Anthony Te, naninindigan sila na totoo ang nilalaman ng sinumpaang salaysay ni Madriaga at handa silang depensahan ito sa harap ng mga otoridad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, naniniwala ang isang mambabatas nang umano'y paghingi ng dispensa ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay patungkol sa kanyang kontrobersyal na analogo ay hindi senserong paghingi ng kapatawaran. Maging ang Malacanang ay kinundi na rin ang pahayag ng mambabatas na una nang umani ng kaliwat kanang batikos mula sa publiko.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sa tingin nga natin, hindi yun apology. It's still a non-apology. And we believe na yung ganitong tipo ng mga non-apology, yan yung nagno-normalize pa ng harassment. At nagiging taktika din yan para ma-minimize yung abuse. Hindi wastong paghingi ng paumanhin ang ginawa ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa kanyang kontrobersyal na pahayag kahapon. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago, ang paraan ng paghingi ng dispensa ng kapwa kongresista ay pagpapakita pa rin kung gaano kalalim ang kultura ng pambabastos sa mga kababaihan. But kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, there was, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya dahil talaga naman maganda siya. Kahapon, inihalin tulad ni Representative Suntay ang kanyang hangarin at imahinasyon sa isang sikat na aktres sa mga sinabi at reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng galit na itinuturing ng ilan bilang sedition at destabilization. Giit ni Suntay, hindi makukonsiderang impeachable offense ang mga sinabi ni VP Sara dahil hindi naman ito aktwal na ginawa. Ngunit hindi tinatanggap ni Ilago ang paliwanag na ito ng kapwa mambabatas. No full acknowledgement of the inappropriateness and sexism within those remarks. It's still a non-apology. Maging ang Malacanang ay kinondena ang anilay offensive remark ng kongresista at tinawag na krimen ang pagsasapubliko ng mga ganitong klase ng pahayag. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na-offend siya para sa lahat ng kababaihan, lalo na at nanggaling ang pahayag mula sa isang public official. Dapat ba bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nagkataon lamang siguro na siya ay nakasuot ng isang suit, nakaharap sa isang mic, at may titulo bago sa kanyang pangalan. Samantala, ayon kay Congressman Ilago, pinag-aaralan nila ang iba't ibang opsyon upang hindi na maulit ang ganitong klase ng aksyon sa loob ng Kamara. Kasama sa mga ito ang posibleng paghahain ng ethics complaint laban kay Representative Suntay at ang panawagan na maging requirement na ang gender sensitivity training para sa mga House member. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Iniutos ng Department of Overseas Labor sa ilalim ng Ministry of Home Affairs sa lahat ng licensed enterprises sa Vietnam na pansamantalang ipagpaliban ang pagpapadala ng Vietnamese workers sa Middle East. Ayon sa ahensya, mananatili ang deployment ban hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Sa kasalukuyan, ayon sa Ministry of Home Affairs, mayroong mahigit 10,000 Vietnamese workers sa Middle East. Karamihan sa mga ito ay nagtatrabaho sa service sectors, partikular bilang household workers, hotel staff at construction workers. Nagdesisyon si US President Donald Trump na putulin ang ugnayang pangkalakalan sa bansang Spain. Ito ay matapos tumanggi ang Spain government na ipagamit ang military bases nito upang makaposisyon ang opensiba ng Amerika.
Ito ang balita ni Jovic Bermas. We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Dismayado si US President Donald Trump sa pagtanggi sa kanyang pakiusap kaugnay ng ginagawa nitong pagsugpo sa Iranian attacks. Kasabay ng pakikipagpulong nito kay German Chancellor Friedrich Merz, inihayag ni Trump ang kanyang direktiba kay US Treasury Secretary Scott Bessent na putulin ang anumang ugnayang pangkalakalan sa Spain. Kasunod ito ng pagtanggi ng Spain na ipagamit ang kanilang base militar upang makaposisyon ang US sa pag-atake sa Iran. Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need. Nauna nang nanindigan ng Spain sa posisyon nito na negosasyon at de-escalation ng gulo ang nais nito upang maresolba ang gulo sa Middle East. Ayon kay Spain Minister of Foreign Affairs Jose Manuel Alvarez, nananatili ang kanilang paniniwala na marapat pa ring sundin ang international law. España defiende la desescalada, la negociación y el derecho internacional. No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse y de establecer un equilibrio de poder en Oriente Medio. Ang US ang ika-6 sa pinakamalaking export destination ng Spanish products at ito rin ang ikalawa sa pinakamalaking trading partners nito sa labas ng European Union. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Dubai Police sa mga mahuhuling nagpapakalat ng maling impormasyon o anumang pahayag na taliwas sa opisyal na anunsyo kaugnay ng tensyon sa Gulf region. Ayon sa ahensya, anumang maling pahayag na nagdudulot ng panic o magsasapanganib sa kaligtasan at kalusugan ng publiko ay lubhang ipinagbabawal. Sino mang lalabag ay mahaharap sa kasong kriminal na may parusang 2 taong pagkakakulong at multa na aabot sa 200,000 dirhams o mahigit 3 million pesos. Payo ng Dubai Police. Tiyakin ang pahayag at pag-isipan munang mabuti bago i-share sa social media. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang kumakalat na peking impormasyon tungkol sa suspensyon ng trabaho at pasok sa eskwela. Ito'y dahil sa umano'y banta sa seguridad kaugnay ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanio, walang basihan ang kumakala sa social media hinggil sa umano'y nationwide work at class suspension na may petsang March 4 hanggang 6, 2026. Nakatakdaan niyang magsagawa ng kaukulang aksyon ang PNP laban sa mga mapatutunayang responsable sa pagpapakalat ng nasabing fake information. Nabigyan na po ng instruksyon ng ating pong GPNP na si General Tates ang ating pong ACG na imbestigahan kaugnay ng pagpapakalat ng nasabing fake news po. Iniutos ni Mayor Isko Moreno Domagoso ang paglilimita sa gagawing graduation rite sa mga pampublikong elementarya at high school sa lungsod ng Maynila. Sa halip na maghanap at magbayad ng ibang venue, nais ni Mayor Isko na sa school grounds na lamang gawin ang seremonya ng pagtatapos. Ayon sa alkalde, nahaharap ngayon ng bansa sa nakaambang pagtaas sa presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Kung kaya hindi na dapat pang dagdagan ang gastos, lalo na ng mga magulang. Let's try to be as modest as we can, frugal as we can. Kawawa naman yung mga nanay tatay kasi I think 1 peso and 20 centavos ang itataas. I don't know. But that is
a price increase in the absence of the war. Pinamamadali na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga proyekto kontra baha bago pa man umiral ang tag-ulan. Ayon sa kalihim, plano nilang gumamit ng malalaking drainage pipes sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Marso na, 3 buwan na lang, mag-uulan na naman tayo. So kailangan talaga paspasan natin yung mga project natin sa hindi ka sa Marikina, buong Metro Manila, pati sa ibang lugar. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa darating na tag-ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahalaga na personal na mainspeksyon ng mga proyekto na inaasahang makatutulong para maiwasan ang mga pagbaha. Nais-anya nilang malaman kung anong problema sa bawat lugar at makausap ang mga mayor at city engineers para matukoy kung anong mga kailangang iprioridad na trabaho ng DPWH. Kailangan pukpukin natin yung ating mga district engineers, yung ating mga regional directors para kasi very limited window tayo, uulan na naman ng June. So kailangan ready tayo as much as possible. Kung anong kayang tapusin, matatapos natin. Ngayong araw, pinangunahan ng kalihim ang pag-iinspeksyon ng DPWH sa mga flood mitigation projects sa Marikina City. Kasama nito si Mayor Maan Teodoro at ang asawa niyang dating alkalde at ngayon Marikina City 1st District Representative Marcelino Teodoro. Pangunahing binisita nila ang mga proyekto sa Marikina River at ang mga drainage system sa lungsod na nagpapabilis ng daloy ng tubig papunta sa mga ilog. Inilahad ni Secretary Dizon na kaya hindi pa rin natatapos ang mga proyekto ay dahil sa problema sa pondo. Gaya na lang sa konstruksyon ng isang malaking drainage sa Sumulong Highway. Ang problema, wala tayong pondo for the, I think, 175 million na lang. Bumaba na yon from 250 million dahil nababa tayo ng presyo ng materyales. Pero wala pang pondo yun. So, ang commitment ko na kay Mayor, kay Kong, maghahanap ako ng pondo para tuloy-tuloy ng construction. Para, well, hindi natin matatapos by June kasi wala pa tayong pondo. Ang kaya lang nating tapusin yung 200 meters na sinabi nila July pero kailangan by June tapos na. Ganito kalaki yung culvert na i-install dito sa may drainage sa Sumulong Highway. May lapad dito o laki na 2 meters. Kayang lakaran ng tao. Ganito rin yung pinaplano na laki ng mga culvert na i-install doon sa ibang mga babaeng lugar sa Metro Manila. Magdedepende yan sa pangangailangan at sa uri ng kalye. Yun na yung mga plano. Kung mapapansin nyo, sa G. Araneta, ganito na rin pero mas maliit ng konti. Pero doble siya. Dalawa. So, depende din kasi sa kalye. No, depende sa kalye. So, depende sa laki ng kalye, depende sa sitwasyon sa ilalim. Pero, ang importante, gumamit na tayo ng makabagong mga equipment, no, tsaka kagamitan. So, kasi ito na ang ginagamit ng ibang bansa. Tiniyak naman ng Marikina City officials na laging nakahanda ang lokal na pamahalaan laban sa mga pagbaha. Anila, pamantayan nila ang lakas ng bagyong Ondoy na naranasan nila noong 2009. Of course, we cannot guarantee na totally kasi as we go along talagang ang ating weather, hindi naman natin mapapredict. Ang climate change, talagang iba-iba. Maaaring last year, hindi ganun kalakas ang ulan, pero maaaring this year, biglang magkakaroon tayo ng malakas na ulan. But of course, we will always be ready. Meron tayong 6 na dredging machine. Amphibious yung ilan dito at tuloy-tuloy yung dredging natin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang halaga ng cash withdrawal na sasailalim sa Enhanced Due Diligence o EDD. Mula sa 50,000 pesos, maaari nang makapag-withdraw ng hanggang 1 million pesos ang malalaking transactions. Ayon sa BSP Circular 1230, ang pagtataas ng threshold ay upang ituon ang mas mahigpit na pagsusuri sa mga high-risk at complex transactions habang pinapadali ang proseso sa mga lehitimo at regular na cash transactions. Ang EDD ay sinasagawa upang maiwasan ng financial crimes gaya ng money laundering at iba pang paglabag sa batas. Malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo ng karne, gulay at abono kung lalala pa ang gulo sa Middle East. Samantala, nakahanda na ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department
of Agriculture sa mga maapektuhang mangingisda at magsasaka. Ito ang balita ni Lane Moreno. Simula noong Pasko hanggang bagong taon, medyo pababa na siya hanggang ngayon bumababa pa. Hindi pa ngayon ramdam ng mga nagtitinda sa palengke ang biglang pagtaas sa presyo ng karneng baboy at manok dahil sa gulo sa Middle East. Ayon kay Arnold Chico, tindero ng baboy sa Quinta Market sa Quiapo, mababa pa ang presyo ng kada kilo ng baboy. Ang kasim at pigay ay 340 hanggang 350 pesos per kilo, liempo na 400 hanggang 410 pesos kada kilo, pata at ribs na 330 pesos per kilo. Ang manok naman ay 190 hanggang 210 pesos per kilo. Samantala ang bangus abot hanggang 280 pesos kada kilo. Tilapia 170 pesos per kilo at galunggong na 280. Samantala ang kalabasa, talong, kamatis, repolyo ay hanggang 70 pesos per kilo. Carrots 120 at patatas na 100 pesos per kilo. Pero ayon sa Department of Agriculture, posibleng tumaas ang presyo ng mga agricultural products kapag nagpatuloy pa ang gulo sa Middle East. Pangunahin dito yung movement o logistics movement ng ating agricultural goods. Pwedeng maapektuhan kung magtataas ang presyo ng gasolina, yung mga produkto natin galing sa ating mga production areas, halimbawa yung mga gulay natin ng galing La Trinidad sa Benguet, papunta dito sa Metro Manila. Pwede ring maapektuhan yung ating mga imported inputs kagaya ng fertilizer na ito ay fuel at saka natural gas based. Tataas kasi ang presyo ng gasolina at abono kaya tataas rin ang production cost ng mga magsasaka. Apektado rin dito ang presyo ng mga animal feeds. Tataas din ang presyo ng mga livestock product tulad ng karne ng baboy o baka, manok, itlog at gatas. Wala namang inaasahang paggalaw o taas presyo sa bigas dahil galing sa mga bansa sa Southeast Asia ang ating mga supply. Malaki rin ang inaasahang lokal na produksyon ng bigas sa nalalapit na anihan sa bansa. Nakahanda naman ang fuel subsidy ng DA sa mga maaapektuhang magsasaka at mangingisda. Meron tayong nakahanda na fuel subsidy para sa ating mga apektadong mga magsasaka at mangingisda. 150 million yan, pondo pa nung nakaraang taon. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na nasa 11 vice mayor ng Bulacan ang nasa Dubai ngayon at naipit sa gulo sa gitnang silangan. Bukod sa kanila, may isa ring mayor na kasamang na stranded doon. Tiniyak naman ng DILG na ang mga ito ay may kaukulang travel authority. Ito ang balita ni JP Nunez. 11 vice mayor ang alam ko. At may isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. I-verify pa namin. Pero parang wala siya. Stranded ngayon sa Dubai, nasa 11 vice mayor mula sa Bulacan. Nagtungo ang ito sa lungsod na sakop ng United Arab Emirates noong nakalipas na linggo. Bagamat personal ang kanilang biyahe, mayroon naman silang hawak na travel authority. Umalis sila Wednesday last. May travel authority naman. Mga vice mayors from Bulacan. Parang 11 sila eh. So ngayon, stuck sila sa Dubai. Binibiri pa ng mga otoridad ang ulat na may isang mayor na kasama sa grupo ang hinihinalang umalis na walang kaukulang travel authority. Sa ilalim ng batas, bawal ang isang opisyal ng gobyerno na tulad ng mayor na umalis kung walang tulot. Ayon kay Secretary Remulla, wala pa naman silang natatang na hiling mula sa mga ito para magpatulong makauwi ng Pilipinas. Samantala, nananatiling nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon sa Middle East, lalo at maraming Pilipino ang apektado ng nagpapatuloy na tensyon at gera doon. Ayon kay Secretary Remulla, may plano na ang gobyerno sakaling lalong lumala ang gulo. Partikular na tinitingnan ng pamahalaan ang posibleng malawakang epekto nito. You know, I'm not an expert in war. But sometimes, like in Ukraine, they said it would last for 2 weeks. It's been 4 years. Sabi ni Trump, sabi President Trump, this will last for a few days. It's been a few days. So, tignan natin kung anong mass effect niya down the road.
Muli namang binigyang diin ni Secretary Remulla ang mga seryosong hamon sa logistics at ekonomiya sakali namang ituloy ang posibleng mass evacuation ng mga Pilipino na nasa gitnang silangan. Kung 5,000 passengers a day, kaya nating pabalik-balik dito. Do the math, 1 million divided by 4,000. That's 250 days. Na araw-araw, di ba? So, the logistics is not easy, but if it is necessary, we will do our best para maibalik sila dito. Sa ngayon, wala pang sapat na long-range planes ang Pilipinas para sa mass repatriation. Kaya isa sa tinitingnan ang posibilidad ng pag-arkila ng mga commercial maritime ships kung kinakailangan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinitignan ng Department of Migrant Workers o DMW ang iba't ibang opsyon sa pagre-repatriate ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Panawagan naman ng DMW sa ating mga kababayan na nasa lugar ng kaguluhan patuloy na sumunod sa patakaran ng ibang bansa para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang continuing message natin sa ating mga OFWs to continue to abide by host country protocols which are essentially centered on their safety. Patuloy na nananawagan ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayang overseas Filipino workers o OFW na naipit sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan na sumunod sa mga patakaran ng mga bansa kung saan sila naroroon ngayon para na rin sa kanilang kaligtasan. Gaya ng laging maging alerto sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag narinig na ang warning ng pag-atake at kailangan ng lumikas patungo sa mga bomb shelter. Which is essentially yung number of seconds or time frame that's needed to go from the point where you hear the alarm to the point when you should be at a shelter or be sheltered in place, as they call it. Ayon sa Department of Migrant Workers, pinag-aaralan ng pamahalaan ang lahat ng opsyon para sa repatriation ng ating mga kababayang nais umuwi sa bansa. Dahil sarado pa ang airspace at paliparan ng mga bansa sa Middle East, isa sa tinitignan ngayon ang land travel papunta sa ligtas na lugar kung saan pwedeng sunduin ang ating mga kababayan. And given the closure of the airspace and airports in many of the attacked Gulf states, including Israel, of course, and so we are looking at possible alternative ways. Ngayon, kung sarado ang air option, then possibly land options are there, but that is as far as I go. Okay? Hindi ko nasasabihin yung detalye for the safety and security of our people. Bukod dito, pinag-aaralan din ang posibleng paggamit ng mga barko. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy at Philippine Air Force kahapon na nakahanda ang kanilang mga eroplano at barko sakaling kailanganin para sa repatriation. Gayunman, hanggat maaari nais ng pamahalaan na mabawasan muna ang mga panganib. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga drone at missile attacks sa mga apektadong lugar. So we want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. We do not want to place any of our citizens or nationals or OFWs in harm's way as we undertake repatriation. Sa ngayon, umabot na sa 1,189 ang mga OFW na nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate. Pinakamarami ang Bahrain, sumunod ang Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait, Israel at Lebanon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Office of the Ombudsman ng National Bureau of Investigation para pangasiwaan ang gagawing investigasyon sa 18 nagpakilalang dating membro ng Philippine Marines. Ayon sa NBI, mula sa 18 ay may ilan na silang nakita na hindi totoong membro
ng Marines habang ang ilan naman ay may kinakaharap na criminal case. Ito ang balita ni Benedict Samson. So NBI was already been deputized by the Office of the Ombudsman to investigate on the incident yung sa 18 Marines, yung kanilang joint affidavit and all the allegations there. Tinitingnan na ng National Bureau of Investigation ang lahat ng posibleng anggulo sa mga alegasyon ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Kasunod ito ng pag-aatas sa kanila ng Office of the Ombudsman na pangasiwaan ng investigasyon sa kanilang mga umano'y nalalaman sa katiwaliang nagaganap sa pamahalaan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama sa kanilang sinisiyasat ang identity o pagkakakilanlan ng mga ito. Gayon din ang nilalaman ng kanilang naging pahayag sa press conference noong February 24 at kung sino ang nasa likod nito. Well, nagsimula na kami, no? Actually, ang ginawa muna namin, chinek muna namin yung personalities because there was a report that some of them are not really member of the Marine Corps, which turns out to be, upon verifications, totoo pala. Some of them, in fact, have some cases, criminal cases. So may mga ganun na kaming nakikita. Ayon pa sa NBI, dahil sa kanilang natuklasan, maaaring makabawas ito sa kredibilidad ng mga dating sundalo. Well, of course, because sabi nga, kung nagsinungaling ka sa isang bagay, medyo yung sinasabi mo, pagdududahan na natin, natural course yun eh. And there's a doctrine sa sa law natin, there's a principle sa law. Pagka nagsinungaling ka sa isang bagay, yung kabuuan ng sinasabi mo ay nagiging kaduda-duda at ating tinitingnan. Kasama rin sa inaalam ng NBI ay kung may kaugnayan sa mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps ang nagnotaryo ng kanilang joint affidavit. Dagdag pa ng NBI Director, sa kabila ng kanilang ginagawang investigasyon, hindi naman ito dapat ituring na masamang senyales para sa iba pang nais maglantad ng katiwalian sa gobyerno. Kasi kung mag-expose ka, dapat totoo yung expose mo. At kaya mong tayuan at kaya mong maglatag ng ebidensya. So the signal is this. Ang signal ng gobyerno, we will be very fair. Just make sure na yung sinasabi natin ay may katotohanan, yung mga claims natin ay talaga namang may ebidensya at may basehan. Pagtitiyak ng National Bureau of Investigation na mananatili silang nakabase sa ebidensya at hindi mahahaluan ng politika ang kanilang gagawing investigasyon. Well, kita nyo naman yung naman Task Force of Flood Control na ginawa ng Department of Justice na kasama ang NBI, mayroon naman talagang mga tinutumbok na malalaking politiko eh. So our mandate is to be fair. Tingnan namin lahat yan. At we will be transparent once it's ready to be released to the public. We will call upon you and release it to the public. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang naghain na reklamo sa Department of Justice ngayong araw si National Security Advisor Secretary Eduardo Año laban sa 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Kasama sa reklamo ang abogadong si Attorney Levi Baligod at dating kongresista na si Mike Defensor. Ayon kay Secretary Año, paglabag sa Article 154 o unlawful means of publication o unlawful utterances ang kanyang inihain laban sa mga ito. Kasunod ito ng pagdawit sa kanya na umano'y tumangkap ng paper bag matapos ang naganap na umano'y meeting kay dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at Laila de Lima. Bukod dito ay may inihahanda ng reklamo ang kalihim gaya ng paglabag sa cyber libel at perjury laban sa mga ex-Marines, kina Baligod at Defensor. Nag-chief of staff ako. Yung iba dyan, naging under ko nung nag-chief of staff ako, na Commanding General ng Philippine Army. Wala akong itinuro sa kanila na magsinungaling, mag-imbento ng anumang istorya. Magkakasama kaming lumalaban sa mga kalaban ng Estado. So nagulat ako. No? Kung sino man yung nagmamanipulate sa kanila, lalabas din yan. Panawagan din ng kalihim sa publiko na huwag basta-bastang maniwala sa mga hindi kumpirmadong impormasyon na lumalabas online. Formal nang nanumpa sa Commission on Elections bilang bagong miyembro ng House of Representatives si Jeffrey Soriano ngayong hapon. Pinangunahan ng Commission on Bank na nagsilbing National Board of Canvassers ang panunumpa nito. Pinalitan ni Soriano ang nagbitiyo na ACT-CIS representative na si Edvic Yap matapos madawit ang pangalan sa anomalya ng flood control projects. Nakakuha ng 2 seats sa Kamara ang ACT-CIS noong 2025 elections.
Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang pagbibigay ng insurance sa lahat ng barko at oil tankers na dadaan sa Strait of Hormuz. Bukod dito, inatasan rin ni Trump ang US Navy na mag-deploy ng tropa bilang escort ng mga oil tankers na dadaan sa nasabing shipping lane. Nauna nang nagbanta ang Iran na aatakihin ito ang lahat ng barkong dadaan sa nasabing bahagi ng karagatan. Ang Strait of Hormuz ay mahalagang ruta ng oil trading sa mundo, kung saan 20% ng kabuuang supply ng pandaigdigang langis ay doon dumaraan. Ang nasabing shipping lane lamang ang natatanging maritime entry papasok sa Arabian Gulf. Palalakasin pa ng bansang France ang nuclear program nito ayon kay President Emmanuel Macron. Aniya, plano ng French government na gawing 300 o higit pa ang nuclear warheads nito upang walang kaaway ang magtangkap pang sila ay atakihin. Ito ang balita ni James Hilario. Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve et qu'elle conservera à l'avenir son pouvoir de destruction assuré dans l'environnement dangereux, mouvant et proliférant que je viens de rappeler. Magdaragdag ang bansang France ng nuclear weapons ayon kay President Emmanuel Macron. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na kailangan ng nasabing hakbang upang makatulong din na maprotektahan ang iba pang kaalyadong bansa sa Europa at makatugon sa kasalukuyang unstable strategic environment bunsod ng kaguluhan sa Middle East. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Sa kasalukuyan, mayroong 219 nuclear warheads ang bansang France. Ito ang itinuturing na pang-apat sa bilang na may pinakamalaking nuclear arsenal sa buong mundo. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Sa planong Advanced Deterrence Strategy ayon kay President Macron ay nakuha ng France ang suporta ng 8 bansa sa Europa. Ang mga ito ay ang United Kingdom, Germany, Poland, the Netherlands, Belgium, Greece, Sweden at Denmark. Kinumpirma naman ito ni Polish Prime Minister Donald Tusk at sinabing nagsisimula na silang magplano upang hindi na mga hasang kanilang mga kalaban na tangkain pang sila ay atakihin. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakarating na sa Global Seed Vault ang 50,000 piraso ng iba't ibang uri ng olive seeds mula sa bansang Spain. Ayon sa Embahada ng Spain, ang naipadalang mga binhi ay binubuo ng 50 klase ng olive tree na tig-1,000 piraso. Ang Global Seed Vault na matatagpuan sa bundok ng Svalbard sa Norway na malapit sa North Pole ay imbakan ng iba't ibang uri ng binhi mula sa iba't ibang bansa. Ito ay nagsisilbing safety deposit box na tumutulong sa preservation ng global biodiversity para sa mga susunod pang henerasyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Isang bypass road sa Camarines Norte ang naging pasyalan at hintuan ng mga dumaraang motorista dahil sa ganda ng lugar. Kaya kahit medyo may panganib, marami na rin ang sinasamantala ang pagkakataon para makapagtinda. Bawal talaga magtinda sa naturang kalsada kaya pakiusap ng mga vendor, sana ay mabigyan sila ng maayos na lugar na mapagtitindahan. Ito ang balita ni Lizel Nael. Sikat sa mga motorista at mga turista ang 4.8 kilometers bypass road sa bayan ng Labo sa lalawigan ng Camarines Norte dahil sa maganda nitong tanawin at sariwang hangin. Ayon sa mga vendors, malaki ang naitutulong nito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na't nagiging viral ito sa social media. Nakakadagdag kita rin sa amin. Saka at the same time, yung mga may natutulong din po kami sa mga gusto pong magkaroon rin po ng hanap buhay.
Sana po sa mga nakakataas po dito, pagbigyan po tayo para mas madaming tao bibigyan ng kabuhayan. Sa kabila ng ganda ng kita, alam ng mga nagtitinda na hindi sila dapat nasa kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bukod sa panganib, ito ay ipinagbabawal ng batas. Unang-una, hindi naman sa nagbabawal, kaso mayroon tayong sinusunod na batas. Ito yung batas Presidential Decree number 17. Pinagbabawal talaga na gamitin ang ating road right of way kasi dapat maging safe ito, laging malinis, safe sa mga obstruction. Hiling nila, mabigyan sila ng permanenteng pwesto dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng ibang mapagkakakitaan. Sa ganito lang sila nakakaipon ng panggasto sa kani-kanilang pamilya. Nakahanda naman nila silang sumunod kung ano ang sasabihin ng mga autoridad, basta mayroon lang silang malilipatan. Sana kung meron pang para na makatinda dito sa mabigyan pa kami ng pwesto. Dahil sa pagtrending sa social media, umabot na sa halos 180 tindahan ang nakatayo sa lugar. Sa ngayon ay mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng lokal na pamahalaan sa lugar upang maiwasan ang sakuna o aksidente. Bukod sa kaayusan ng mga tindahan, isa rin sa pinagtutuunan ng pansin ay ang kaligtasan ng mga dumadaan sa kalsada, lalo na sa bandang hapon kung saan dumadagsa ang mga tao. May mga kasamahan ay patuloy nakasagawa po kami ng pagbabantay po sa seguridad po ng mga motorista at lalong-lalo na po yung mga tao po na nagtinda po doon sa 24/7 po kami basta po may tao na po doon. May plano na rin ang lokal na pamahalaan ng Labo para sa paglilipatan ng mga nagtitinda habang patuloy ang pakikipagkoordinasyon sa DPWH. Ngayon lang may ganito. Kaya ako naman ay natutuwa na pinag-usapan siya lalo na sa Facebook, sa mga radyo, sa television, pinag-uusapan na rin. At syempre po ako, yung malasakit ko sa ating mga tao na naghahanap buhay ng legal, kung sila ay bigla-bigla nating patitigilin, syempre may mga pangailangan sila pang sarili, pang pamilya. Pero po kami syempre, ang gusto natin mangyari, pagdating ng panahon, mailagay natin sila sa maayos. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang posibleng dahilan ng emergency landing ng civilian helicopter sa Pililla Rizal kahapon March 3. Ayon sa CAAP, pinag-aaralan nila kung merong mechanical failure o di kaya ay dahil sa weather condition o human error ang dahilan ng trahedya. 2 sa 5 sakay ng helicopter ang nasawi, ang isa ay Malaysian national at ang isa ay Pilipino. Isang sunog ang sumiklab sa Davao City kung saan nasa 80 bahay ang natupok. Samantala nasawi sa pananambang ang isang dating hepe ng pulisya sa North Cotabato. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Mindanao, tinatayang nasa 100 pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunog ang nasa 80 bahay sa Lower Dampa, Barangay Magtuo, Davao City bandang 1:00 ng hapon kahapon. Ayon sa Davao City Bureau of Fire Protection, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Umabot na sa higit 600,000 piso ang halaga ng paunang taya ng pinsala. Pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong pamilya sa gymnasium ng Magtuod Elementary School na ginawang evacuation center. Kinumpirma ni Dato Muntawal Municipal Police Station Chief Police Captain Nor Hashir Sali na kabilang sa 2 nasawi sa pamamaril sa barangay Pagagawan, Dato Muntawal, Maguindanao del Sur, si retired Police Captain Elias Dandan, residente ng barangay Kalawag, Pikit, North Cotabato. Hindi pa nakikilala ang isa niyang kasama. Si Dandan ay dating hepe ng Pikit Municipal Police Station bago nagretiro sa serbisyo. Ayon sa ulat, binabaybay ng mga biktima ang National Highway sakay ng itim na Mitsubishi Strada nang dikitan at pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Dahil sa tinamong mga tama ng bala, kapwa dead on arrival sa ospital ang mga biktima. Patuloy ang hot pursuit operation ng Dato Muntawal MPS sa pangunguna ni Police Captain Sali Katuwang ang 40th Infantry Battalion ng Philippine Army. Mariing kinukundina ni Mayor Oric Purigay
ang panghahagis ng granada malapit sa bagong tayong gusali ng isang sikat na fast food chain sa Barangay Malakas gabi ng Marso at 3, 2026. Ayon sa alkalde, walang puwang sa lamitan ang ganitong karahasan at tiniyak ang mahigpit na koordinasyon sa pulisya para matukoy at mapanagot ang mga sospek. Nangyari ang insidente bandang alas 7:30 ng gabi at isang 22 anyos na lalaki ang nagtamo ng minor injuries. Wasak ang bahagi ng glass walling at may mga butas ang konkretong pader dahil sa shrapnel. Patuloy ang investigasyon at hot pursuit operations. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakisa ang daang-daang Filipino volunteers sa taunang cleanup drive sa bansang Australia. Ang naturang programa ay sabayang ginawa sa iba't ibang panig ng bansa sa layuning magbukas ng kamalayan sa publiko ng kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran. Ito ang balita ni Mariel Atoza. Itinuturing na mayaman at maunlad na bansa ang Australia, kaya marami ang nagnanais na makapunta at manirahan dito. Subalit kaakibat ng pagunlad ang isang malaking suliranin gaya ng ibang bansa sa mundo, ang basura. Kaya isang inisyatibo ang taunang ginagawa sa bansa na pinasimulan ni Ian Kiernan noong 1989, ang Clean Up Australia Drive. Layunin nito na magbukas ng kamalayan ng publiko sa tamang waste segregation at paglilinis sa mga komunidad na ginagawa tuwing unang linggo ng Marso. Kasamang nakiisa ay ang mga volunteer mula sa Members Church of God International. Nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa-tao dito sa lugar o sa dako ng Australia para po tayo ay makapaglingkod sa maliit na paraan, makatulong po tayo sa kalinisan at sa ikaayos ng mga lugar po na ating pinuntahan. Alam ko na isang malaking bagay din yon sa community na malinis yung lugar, na kahit paano ay ma-safe yung mga tao na nandoon, especially dito sa park, matanggal yung mga kagaya niya, yung mga napulot ko, mga sharpened objects. Isang magandang bagay at isang magandang pagkakataon din. Ayon kay Atia Elsie ng Envirocom Australia, isang grupo na nagtataguyod ng malinis na kapaligiran, sa pamamagitan ng programa ay matuturuan ng publiko na magkusa ng linisin ang kanilang komunidad. Ikinatuwa naman ng grupo na makita ang mga Pilipino na siyang masigasig sa pagtulong at pakikiisa sa layunin ng programa. Finding microplastics as well, so your tiny little plastics. At the end of the day, though, we do need to get a little bit of education out there to try and stop this stuff from getting out there in the first place. We don't want to just keep picking up rubbish for the rest of our lives. It'd be great if it wasn't there in the first place. So education's key, absolutely. Thank you all for taking part in it and making our city look beautiful. And I have worked with Filipino community before and have always appreciated their support in the wider community. A huge thank you to your entire cohort, your church, MCGI. Thank you so much for giving out your time, your volunteers and your passion to help clean up, picking litter up off our beaches and our parks. It makes a massive difference and we're super grateful. Pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng isang mamamayan, kundi bahagi ng pagganap sa aral ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Mariel Atoza, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Akala nyo ba after nating kumain, tapos na yung trabaho ng ating mga katawan? Actually, dyan pa lang yan nagsisimula. At merong isang paraan na nagpapabago ng reaksyon ng ating katawan at utak sa mga pagkain. Walang iba kundi ang paglalakad. Pagkatapos mong kumain, nagsishift ang katawan mo sa tinatawag na rest and digest mode.
Binabasag ang carbs, fats at proteins. Tumataas ang blood sugar. Nag-uusap ang gut at brain mo sa pamamagitan ng vagus nerve, isang communication line na may kinalaman sa mood, stress at pakiramdam ng busog. Ibig sabihin, hindi lang tiyan ang involved, kasama ang utak. Kapag naglakad ka kahit 10 hanggang 15 minutes lang, nagkocontract ang muscles mo. At kapag nagkocontract ang muscles, hinihila nila ang sugar mula sa dugo papasok sa cells, kahit hindi masyadong umaasa sa insulin. Sa madaling salita, may second pathway ang katawan mo para kontrolin ang blood sugar. Ang resulta, hindi mataas ang glucose spike, mas hindi napapagod ang pancreas, mas protektado ang metabolic health mo. May studies din na nagsasabing ang paggalaw pagkatapos kumain ay nakakatulong sa gut-brain signaling. Mas maayos ang daloy ng dugo sa digestive organs, mas malinaw ang signals ng fullness, at posibleng mas stable ang mood pagkatapos kumain. Hindi mo kailangang pawisan, hindi ito workout, movement lang. Ideal daw ang around 30 minutes after eating, pero ang totoo, kahit agad kang gumalaw may benefit na. 10-minute walk, effective. 15-minute stroll, effective din. Kahit 2 to 5 minutes na pacing kung galing ka sa mahabang pagkakaupo, may epekto. Consistency ang susi. Hindi nito papalitan ng gamot, hindi rin babaguhin ang metabolismo overnight. Pero kung gagawin natin araw-araw na maglalakad tayo, ilang minuto after kumain, may malaking epekto yan sa ating mga utak at sa ating katawan. Dahil alam nyo minsan, hindi mo naman talaga kailangan ng bagong diet. Kailangan mo lang gumalaw. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Emilia Estrera, Hipolito Takan at Virgilio Torizo. Gayon din kay Elizabeth Arshosha, Joseph Flores at Yemeleth Madrid. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan 21 at 21 na nagsasabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.